Kani atong istorya karong adlaw mahitungod kini sa mga kalakin-an nga hilig og motor. Big bike o ako? Ang istorya ni Jaime. Dear Papa Joe, just call me Jaime. Sugdan na ako ang akong istorya niya tong teenager pa ko. Kami lang si Papa nagpuyo sa Mumbai sa probinsya tungod kay si Mama nagtrabaho man sa gawas sa nasod. Mag-16 anyos pa ko niadto, ganahan na kay kong motor. Pirmi na ko nga harburon ang single nga motor sa akong papa. Pwede naman makadrive sa probinsya, bisan nagwa pa lisensya, kay wa may manakop dito. Tagsara kayo nga may tabo nga dunay mag-checkpoint. Kung way klase, kauban ko ang akong mga barkada pirmi, mag-ride. Sa akong likod pirming angkas si Madeline, nga ako ang uyab. Niya itong adlaw dunay ride ang akong mga barkada. Nindot unta kayo ikuyog pero di man pwede, kaya doon ako'y atinan nga children's party. Ika 10th birthday sa bata nga si Eve. Si Eve, mao ang anak ni Tito Arman, nga best friend sa akong papa. Kinahanglan nga naagyo ko sa iyahang birthday. Kaya og dili ko mo-attend, di na ko makagamit sa motor ni Papa. Maunay iyahang kondisyon nako. Sigurado nga maboard ko sa birthday party, mao nga nakahukom ko nga dadon ako si Madeline, nga ako ang girlfriend. Gitawagan ako daan si Madeline para inigabot nako sa ilaha, ready na siya. Nagsige na ra ba og tawag si Papa nako kung asa nako. Nakuratan ko sa attire ni Madeline, pagabot nako si ilaha. Buwo kay short, nga halos makita na ang igot-igot. Pwede mag-ilis kaglain. Children's party man gud atong atuan gud, dili man sa bar. Matod ko pa niya. Nireklamo si Madeline kay conservative kuno kayo ko. Pero may na lang, kay nibalik siya sa taas para mag-ilis og blouse ug karsones. Unya, niangkas na dayon siya nako. Di ka ko sugugot kayo sa akong likod. Giganahan ko sa iyang gibuhat labi na dihang nagbag-id gyud ang iyang dughan sa akong likod. Murag di na ko ganahan moadto silang Eve. Gusto na ko siya nga dadon sa amua, sa akong kwarto, labi na, ngawa si Papa. Pero sa gikaingon ko na, nga kondisyon ni Papa nga di ko kagamit siyang motor o di ko muadto sa birthday. Mao nga nidiretso na lang ko sa party. Pag-abot na mo sa bahay nila ni Eve, daghan na kayong bisita. Nindot kay mga decorations, ang palibot, nga pangbata gyud kayo. Nakabantay rin si Eve sa akong pag-abot o nagdagan pa ni nga nitagbo nako. Jaime, digayan ni mo naabot uy. Matod pa sa bata nga si Eve. Sorry Eve ha, doon na lang ko igihapit. Pero di ba dapat magkuya ka nako? Nganong mag-Jaime raman ka? Tubag ko pa. Ngadto niya. Nganong magkuya man ko nimo nga ikaw man ang akong bana ni kadako nako. Di ba imo man kong pakaslan? Nakita ko ang sulitok sa mata ni Madeline. Diyang nadungog niya gikan kang Eve nga ako siyang minyuan ini kadako niya. Giduol na ko ang bata, nilingkod ko siyang atubangan para mo level ang among height. Eve, bata pa kay ka. Ayaw paminawa imong papa o akong papa uy. Kaya di na tinuod ang lang giingon nimo nga kita'y magkadayon. Baby pagug ka, unya ako big na. Nanam gani ko'y girlfriend oh, siya si Madeline oh. Murag nakasabot na si Eve pero maolagi, wagid mabuwag na ako. Sige sunod-sunod na munduhan ni Madeline kung asa ko mulingkod. Ato sad siya, tapad na mo. Eve, unsa kay maayo kung mo-join ka sa mga bisita ni mo nga mga bata? Tuwa sila enjoy kayong magduwa-duwa og mga balloons. Sulti ko pa nga pag-abog para lang mohawa siya sa among lamesa. Nitindog si Eve og nilakaw pero totood ni balik ni sa among lamesa. Og nagdala og daghang pagkaon, mga candies, chocolate ug cupcakes. Unya, gisugdan dayon niya ang pagkaon sa puros mga sweets. Ay si kaon ng mga chocolates o candies. Uy, musamot yung kakatambok ana. Badlong ko pa kang Eve pero wani na mino nako. Nigara pa hinoon siya o kaon og daghan. Human siyang birthday nang uli namin ni Madeline. As usual, grabe. Kahugot nga makagakos nako. Kumuangkas na gani sa ako ang likod. Jaime, ato ta sa inyo dito na. Wa pa bitaw imong papa. Topas party. Matod pa ni Madeline. Kamurag dunay laing gusto. Basta ingon ani na gani ang tuno. Kabawon ako sa karniro nga nagpangamay sa leon Papa Joe. Gusto po nung tapon na ako pero nahadlo ko nga maabtan ni Papa.
Sus, kung naapalang untay motel sa mua, dali ron ta kayo ang pag-check-in. Ugma na lang siguro, Madeline. Text lang ko nimo ug wa si Papa, okay? Matod ko pa niya. Ihunong ko sa daplin sa medyo hilit nga lugar unya akong gikisa ng iyang ngabil. Nibaw sa siya og kiss nako. Nga murag nanginit na kaayo. Kung pwede pa lang, adto na namo buhaton. Pero dihay niagi nga mga sakyanan og gisigitan paminduha nga pabalhinon ko numi sa kwarto. Usually, mo among buhaton ni Madeline pirmi. Pagbantay kung wa si Papa sa balay, textan day nako siya para moadto sa mua. Makalugar gyud mi og hinagwaay pag-ayo sa muang leon og karnero. Ingon niya to ang among relasyon ni Madeline. Diyang usa ka gabi niya nakalitlangan nito nga sa mua ug nagdala og dakong bag. Ari sa kumupuyo sa inyo, habi Jaime, gipalayas ko sa kong mama. Matud pa ni Madeline. Nasyak ko siyang giingon. Pero kay ba maka nga di pwede masuko si Papa? Tubag ko pa niya. Niatras si Madeline. Di siya katuo nga ako siyang gibalibaran. Isog kay naong. Ay no nga nasuko kayo siya nako. Nga akong uyab. O ako nga uyab niya di kapasa niya. Way daghang pangutana ni talikod siya og paspas nga nilakaw palayo. Nakonsensya ko sa akong gibuhat nga wa magpadayon niya. Gitawagan nako yung cellphone. Kay ako na lang untang pabalikon sa mua, bahala og masuko si Papa. Pero di naman siya makontak. Wa ako'y tarong tug tibok gabi pagkaugma ako day siyang gipangita. Nagbadas-badas ko nga nagdrive sa akong motor. Ako siyang gipangita og giadto na ako silang bahay pero wa siya didto. Padayon ko nga nagdrive sa akong motor og gipatuyok-tuyok sa among lugar. Nakatagbo ko grupo sa mga bikers nga dagko kayo ang ilahang mga motor. Kadausan nila dunay mga angkas nga mga sexy o gwapa kay nga mababay. Usa ka Harley Davidson ang niagi sa akong tungod, Papa Joe. Dunay angkas nga babae sa likod. Kikulbaan dayon ko kay pamilyar kayo nako ang maong babae nga nag-angkas. Madeline! Tawag ko pa siyang pangaan pero wa siya mulingi. Nisutoy og dagan ang big bike nga gisakyan ni Madeline. Girevolution ko dayon ang akong motor kay plano nako nga ako silang gukdon. Pero bisag unsa na kong pakusog, igo lang ko gibinlan o kaso. Pero wa ko mo surrender. Padayon ko nagpadagan hangtod nga naabtan ako sila sa gasolinahan nga nagparking. Nakita ko si Madeline tapad sa kalalaki nga medyo idara na. O doon na pa yung mga tattoo sa bukton. Madeline, diin man ka. Hapit na kumabuang o pinangita nimo. Matod ko pa niya, diyang nakaduol na ko niya. O si kinsa mang nagsugo sa nimo nga imo kong pangitaon, tubag pa niya dayon hunghong siyang tupad nga lalaki. Nilakaw og layo-layo si Madeline og ako siyang gisundan. Tana mamauli na ta. Ihatod ti ka sa inyo ha. Ug di ka ganahan muli. Ato na ta sa mua. Mahalag masugos Papa. Agda ko pa niya. Uwahin na ang tanan Jaime. Nag-enjoy na kong sakay-sakay sa dakong motor. Di na ko mabalik ko sakay ng gamay. Gusto na kong dagko. Gusto kong dagko. Tubag pa niya nga doon ay sagol bugal-bugal. Ug panginsulto sa akong motor ug sa akong pagkatao. Wa na ko'y nahimo diyang nitalikod si Madeline og niangka sa big bike. Sakit kayo ang akong feel nga dihang nakita ko nga nigakos siya sa buko-buko sa lalaki. Nga murag yun ug iya akong gipasuya og taman Papa Joe. Wa na ko'y mahimo pa diyang nitalikod na si Madeline og niangka sa big bike. Sakit kayo nga akong na feel dihang nigakos siya sa buko-buko sa lalaki. Nga gipasuya gyud niya. Paguli na ako sa mua, didiritso kog sud sa kwarto. Ug nitong gabi una, gisaad gyud na ako sa kagulingon nga moabot ra ang adlaw. Makapalit ra kog Harley. Sukad niya to, wa na sa ko nagrelasyon og seryoso. Doon ay naghang babae pero palabay oras lang. Hinoon, nagtarong ko sa akong pag-eskwela. College na ko diyang gusto na ko makahuman ug makatrabaho. Makatigom para makapalit sa akong dream bike. Bahalag second hand. Basta Harley, Papa Joe. Dito na ko sa syudad, nag-eskwela kay wa may college sa among lungsod. Tagsa na lang kay ko mapauli sa probinsya. Mapauli lang ko og dunay mahitabo. Sama niya itong usa kagabi nga giteksan ko ni Papa nga papulion ko kay namatay si Tito Arman, ang amahan ni Eve. Pag Sunday, niuli ko sa probinsya para maka-attend sa lubong ni Tito Arman. Dito sa sementeryo na ko nakitaan pagbalik si Eve. Dako na kayo siya. 15 years old na. Pero dako nga pagkababae. Unsaon nga tambok man siya.
Walang day gihapon siya ni reduce. Naluoy ko nagtanaw niya. Ngaway hunong sa paghilak maong ako siyang giduol. Eve, gikasubo ko kayo ang pagkawala ni Tito Arman. Matod ko pa niya. Gitangtang niya ang gisuot niyang itom nga sunglasses ug pinugos nga ni smile rin ako. Pero dungan siyang pag-smile ni agas pod ang iyang mga luha. Gikuot na ako kumpanyo sa kong bulsa o gipahiran ang mga luha ni Eve. Human sa lubong sa iyang papa ni balik na kong syudad ug mao na sabto ang last na mong kita. Hangtod nga paspas kay nidagan ng panahon. Nakagraduate na ko sa kong kurso ug nakatrabaho na ko sa usa ka kumpanya. Tudong ako ang pagtigom og kwarta. Nagsugod ako tigom para sa akong dream bike. Pinugnan na ako ang akong kaon. Dili ko mamalit og mga gamit sama sa mga bag-o nga kasunis, t-shirt nga kutob sa kong mahimo. Wa sa ko'y date-date og mga girls. Kay dagdag gastos lang. Naglikay kong babae. Wa nagseryoso pero sa tantong likay-likay na ila-ila na ko si Lexi. Usa ka cute ug pitit nga girl nga taga marketing department sa among company. Nitong higayuna, na-promote na sab ko ug dako-dako na ang akong sweldo. Dako-dako na sagud na tigom para sa akong dream bike. Nasayod si Lexi sa akong ultimate goal nga makatag-iya og Harley. Ganon din naman ka mamalit og motor nga ordinaryo lang. Daghan man gani diha nga motor nga pwede ran mong utang-utangon. Maglisod-lisod man jud ka uy. Pangutana pa ni Lexi nako. Di na kinahanglan nga ako pang isaysay niya ang pangitabo kaniya adto sa akong first love nga si Madeline. Pero sa tinudanay lang samtang nanlabay ang panahon, di na tungod sa sakit sa insulto nga ako na feel nga gusto ko nga maka big bike. Na-realize na ako kung unsa gyud ang akong first love di ay. Dili di ay si Madeline kundi ang big bike nga Harley. At first, supportive kay si Lexi nako. Kung manlakaw mi siya mo gasto para makasave ko. Pero nadugay, doon na sa siya mga demands. You know what, Jaime? 30 na ko ika next year. O di ko gusto nga moabot na ng idara nga single. Gusto na ko magminyo ta. 5 ka tuig ang pagkamaguwang ni Lexi nako. No wonder nga mahadlok siya nga mabiyaan sa biyahe. Gikuyawan kay ko sa iyang gisulti nako. Wa ako makatingog dayon. Nagunahuna ko kung saon ako siya pagtubag nga di kayo masakitan. Kuan Lexi, I'm afraid dili pa ko financially ready sa pagkakaroon. Tubag ko pa niya. Kanus aman day ka ma-ready kung mapalit na nimo ang imong damgo nga motor? When? After 5 years, 10 years? Mag-36 na ko ana, Jaime. Di na ko makaanak-ana, idara na kay ko ana. Matod pa niya nako. Kung magpakasal mi si Lexi, mapugos ko gamit sa akong tinigom nga kwarta. Sayo ng Ginoo nga di na lang gani ko hapit mukaon ang magpakasal na ba hinuon Papa Joe. Think it over Jaime, tagaan ti kag hangtod matapos ng simanahuna. Sa pagunahuna ana, matod pa ni Lexi nako. Pagagabi ni ana, wa di ko makatug sa sige na ko paminsar o kung sa angay na kong buhaton. Hangtod nga niabot sa kong huna-huna nga mangayo ko sa kong papa para gasto sa pangkasal. Pero nakaibaw ko nga ang iyang pensyon lang ang bugto niyang gisaligan gawas sa gagmay nga pinadala ni mama. Pagkaugma niya na nakita mi ni Lexi sa kantin. Kumusta na Jaime, nakapili na ka? Big bike o ako? Pangutana pa niya nako. I'm sorry Lexi pero di pag ko ready. Hinay ko pa nga tubag niya. Nisinta sa kasuko si Lexi. How dare you? Di ko katuo nga yung anak kakastupido do. Gibaylo lang ko nimo. O gibaylo sa nimo ang tsansa nga makapamilya ka over that stupid dream nga big bike? Nakasuko siya og ni walk out siya Papa Joe. Wala na mi si Lexi, buwag na mi. Di na ko ma-pressure. Nasakitan ko pero at the same time mura ko og naibtan og tunok. Insakto nga naabot ko sa kong boarding house o sa katawag ang akong nadawat. Jaime, pauli karon dayon, doon na emergency. Si Papa nimo to sa ospital. Kritikal na niyang kahimtang. Ang igsuon sa kong papa mo nitawag o nagpaibaw nga na-aksidente ang akong amahan. Nakuyawan kayo ko ug wa ko maglangay niadto dayon ko sa terminal aron pagsakay og bus pauli sa moang probinsya. Pero pag-abot na ko sa mua, mao na lang ako nabalitaan nga patay na si Papa. Ug tuwa sa morgue, giatiman ang iyang patayng lawas. Aksidente sa motor ang namatian sa kong amahan.
nakainom di ay samtang nag-drive. Wa siya kontra, didasmag lang siya sa poste. Tungod kay daran na, week na ang lawas, wala na, makagwanta pa. Pila ka adlaw na ang haya sa kong papa tungod kay gipaabot pa man namo nga muli si mama. Pero wag yun niabot, di ko na siya makauli. Dito pa nako nahibawaan nga dugay na dahil silang buwag ni papa. Na siya laing uyab-uyab sa Canada. Unang gabi sa haya ni papa niabot si Eve. Siya ang niunong nako. Wa kini mo hawa sa kong tapad o gibuhat niya ang kutob siyang mahimo nga makukuhaan ang akong kaguol. Sa pila ka gabi nga halos wa kini gikan sa lamay sa kong amahan, feeling nako ni decrease pod ang iyang timbang. Murag ni gamay ang naong ug na-emphasize ang purma sa iyang face nga heart shape. Giduol nako si Eve para magpasalamat. Eve, salamat kay ha sa imong pag-unong nako ha. Matod ko pa niya. Okay ra oy, kinsa pa man di magtinabangay. Pareho na tang ilo sa mga ginikanan. Labi na karon nga nahibaw-an nimong dili na po di mo balik si mama nimo. Tubag pa niya. Lagi? Pero okay naman sad, naanad naman sa kong awa siya sukat pa niya tong bata pa ko. Nga wakoy mama. Matod pa, nako niya. Human sa lubong ni papa, naganaman na kahurot ang mga tao sa sementeryo na ginahinay na usab ko og andam para mapauli sa Mumbai. Samtang nagsakay sa multicab paingon sa mua, gibati ko ang kasakit sa akong ulo. Nitukar na sab ang akong migraine. Sukad pagkabata nako, wag yun ko ni mawag yun. Magsige og sakit ang akong ulo, labi na og stress ko, kuwang sa tug ug pahuway. Pero mawar man sab kung ako tumaran og pain reliever. Ninom ko sa kabutilya nga beer. So wa pa ko muhigda sa akong kama. Ipugos ko nga akong kagalingon nga makatug. Aron ni kaugma mobalik dayon ko sa syudad. Kinahanglan ako nga mo report sa akong trabaho. Kay hapit na o sa kasimanan ako nga absent. Pagkaugma niya na ni mata ko, eksakto alas 5:30 sa buntag. Pero mao na lay akong katingala diyang ngit-ngit ang akong pananaw. Gilugod kong tama ng akong mga mata o naningkamot ko nga makaabot sa bathroom. O dito dali na akong gilamusan ang akong naong. Pagkataod, naghinay-hinay na og kaamag ang mga butang sa banyo og ako nang nakita. Pero di kayo klaro, Papa Joe. Blurred ang akong pananaw ug murag nagsapaw-sapaw pa. Nakuyawan ko. Nganong hanap man ang akong pananaw. Siguro agi lang ni sa stress sa mayaging mga adlaw. Pero bisan pa, mas maayo gihapon nga maniguro. Niadto ko sa usa ka optical shop sa mong lungsod ug gipa-check up dayon nako ang akong mga mata. Human og check up sa optometrist, doon na siya gireseta nga eyeglasses. Unya, ni-recommend pa nga magpa-check up yung ko og ophthalmologist. ASAP, as soon as possible. Pero wa din ako mabuhat tungod kay nakadawat kog tawag gikan sa ka insurance company. Insured si Papa ug ako ang sole nga beneficiary. Excited kay ko nga ni-process sa claim sa insurance ni Papa. Estimated mga 1 million or more or less pa gani ang makuha. Muay kabutangan ang akong kalipay niya itong mga orasa. Usar gyud ang naasa kong ulo ug sa kunahuna niya to nga inikadawat na ako sa kwarta. Mupalit dayon ko sa akong dream bike. Tuod man diyang nadawat na ko ang kwarta. Una ko nga niadto sa akong ibawaan nga dealer sa motor nga akong nagustuhan. Naay mga display sa ilang shop pero wa ko'y nauyunan. Nangita kog lain. Ang ako nagustuhan tuwa pa sa Manila. Magpaabot pa ko nga i-ship nila padong sa Cebu. Samtang nag-ihap na ko sa mga adlaw nga makahikap na gyud ko sa katapusan sa akong gipangandoy nga motor, nakapasalamat ko ni Papa. Tungod niya, naangkon ko ang akong ultimate dream bike. Napay sobra nga kwarta nga enough pod makatukod kong pamilya. Pero ang problema, loveless ko. Pero sige lang, dili lisod mangitag babae, labi na kung Harley na ang akong gidriban. Niya lang pagkahapon ni Soul na sana pagkasakit sa ako ang ulo ug mata. Mao nga nakahukom ko nga moadto na lang og ophthalmologist. So sa kadako og sikat nga hospital sa Subo na himutang ang clinic sa maong ophthalmologist. Doon na sab kini eskwelahan nga nag-offer og mga medical courses. Pagsud gyud nako sa lobby sa mga hospital ni diretso dayon ko sa information aron mangutana sa room clinic sa maong doktor.
Pero sa wa pa, usa ka grupo sa mga lalaki ug babae nga naka-uniform og puti ang akong nasugatan. Doon na sila'y dala nga mga tagsa-tagsa ka notebooks o mga libro. Mga estudyante sila sa maong universidad. Napahunong ko, diyan doon ako na may ungan nga usa sa ila. Di ko makatuo nga ingon ni adto kaniwang si Eve. Ni-reduce siya og halos katunga sa iyang size sa una. Gigukod na ako sila o gitawag na ko ang pangan ni Eve. Nakuratan siya pagkakita niya nako. Labi na nga naka-sunglasses ko. Uy, nagunsa ka diri Jaime? Pangutana pa niya nako. Magpa-check up lagi ko sa akong mata. Ikaw, kumusta naman ka? Ni-slim naman kay kapag ayo uy. Tubag ko pa nga to kang Eve. Nag-blush ang naong ni Eve nga nakadungog sa akong pagdaig niya. Eve, magkita o niya tapuhon na ha. Mato ko sa inyo ha, basta moabot na nga akong bugong motor. Gusto ko nga ikaw nga unang makaangkas ani. Matod ko pa niya, pero wa katubag si Eve nako. Diyang kalit siyang yagbayan sa usa ka kauban niyang lalaki nga naka-uniform sad. Nakalakaw na sila si Eve pero ako nagpabilin nga nagbarug sa ako ang nahimutangan. Wa ko makasabot sa akong gibati. Ambot ba nga murag naglagot ko sa akong kagulingon. Nga mura sa akong nagselos sa lalaki. Sigurado gyud ko nga uyab to ni Eve. Hapit ay noon ko makalimot sa kung tuyo sa mga ospital. Dali ko nga giadto ang klinik ni Dr. Mendoza. Ug tuod man, pagabot na ko sa iyahang klinik, iya day kong examine ang ako ang mga mata. Iya pa kong gimaymayan nga nganong karon pa kuno ko nga nagpa-check up nga kundiin grabe na kuno ang kadaot sa akong mga mata. Matod pa ni Dr. Mendoza na ako nga doon ako'y low vision nga posibleng mo resulta og usa ka peligrong makadaot sa akong mata. Gipaubos ko niya pipila ka mga laboratory test ug dito nadiskubrihan nga aduna ko'y acute angle closure glaucoma. Usa ka kuyaw nga klase sa glaucoma. Kasagaran ang matakbuyan niini maong klase nga sakit sa mata mabutag yun. Labi na ug di madali ug kanabang mapasagdan lang. Ischedule ko sa ako ang doktor og immediate sa surgery. Mao na lang kuno kadto ang bugtong pamaagi nga makontrol ang mga optic nerves sa akong mata. Kundi kuno madali ang operasyon, posible gyud nga mao'y hinungdan sa akong pagkabuta. Gischedule ko niya og operasyon niadto gyung simanaha. Pero nangita og rason nga ikabalibad para ma-delay ang operation. Kung saan man nga gitawagan ako sa dealer nga moabot na ang akong motor. Gusto magud na ako nga nigabot sa akong motor, makita ko kinidayon og masakyan. Nahadlok magud ko sa gingon sa doktor nga doon ako no'y posibilidad nga after sa operation, pwedeng di na ko makakita pa. Doon ako no'y mga sama niya nga sitwasyon. Dako nga risgo ang akong desisyon. Why? Kasiguraduhan di ay gihapon. Insakto 2 ka semana ang nilabay. Miabot gyud ang adlaw nga akong gikahinaman. Ang pag-abot sa akong ultimate dream bike. Wa gyud ko masayop sa akong gipili nga design, Papa Joe. Mas guwapa kay ni sa personal. Bisan og second hand lang ni, pero nagsinaw-sinaw pa ang mga dapat. Pula ang kulor sa tangke ug tampaludo nga bobber type. Gihap-huwap ko ang lingkuranan. Ang mga ligid ug uban pang mga dapat nini sa wa pa ko mosakay. Murayo ko nag-examine og usa ka bulang kristal. Way kabutangan ang akong kalipay kaysa katapusan masakyan ko nagyud. Ang motor nga kaniadto kutob lang sa ako ang damgo. Mga 3 ka adlaw nga gitagbaw gyud nako ang akong kagalingon sa pagdrive-drive sa akong motor. Usa pa ko niadto sa akong doktor aron magpa-schedule og eye surgery. Schedule sa labing na adaling panahon ang operasyon sa akong mata. Kutob sa akong mahimo, gililong ko sa katawhan ang akong sitwasyon. Bugtong si Ronilo lang nga ako igagaw ang matawag na akong suod nga higala. Ang akong gipahibalo ug ang niunong nako sa ospital. Human sa operasyon, nagpaabot og taas-taas nga panahon. Usa pa gitangtang ang bindahe sa akong mga mata. The moment of truth, Papa Joe. Diyang himpit na nga natangtang ang bandage, hinay-hinay kong gibuka ang akong mga mata ug malipayon ko tungod kay nakita pa man ko gihapon. Pero mao lagi na, kinahanglan ko og regular nga check-up ug follow-up sa doktor. So kaniadto nibalik ko sa akong normal nga routine. Nibalik na po kong trabaho ug labaw sa tanan, nag-enjoy kayo ko sa akong ride.
Ang akong motor mao nga akong service kada adlaw sa akong trabaho bisan asa ko moadto. Nag-enjoy gyud siguro ko sa akong kinabuhi og nakalimtan na sad nako ang tugon sa doktor nga kinahanglan ma-check up ko taga semana. Mao ni problema nako Papa Joe. Kay og duna na gani ko'y malingawan nga usa ka butang malimot ko sa pinaka-importante. Usa ka sayong buntag gato diyang nisuol ang sakit sa akong mata ug ulo. Grabe po ang akong suka o panglipong-lipong ug nitong higayuna blurred na ang akong pananaw. Bisan pa og isulob na ako ang akong eyeglasses. Murag magsapaw-sapaw na ang akong pananaw. Ug tungod sa kahanap nini, bisan ang pagdial sa number sa kuy gagaw nga si Ronilo, aron magpatabang ko niya, naglisod pa ko pagbuhat nini. Pero may nalang gani, kay ang number ni Ronilo ang unang nakaregister sa call log ug igo ko na lang nagipislit ang redial. Dali nga ni rescue si Ronilo sa akong gipuy-an. Iya na akong gidala sa ospital. Laing mga lab test ansad ang girecommend sa doktor. Pila ka adlaw po ko nga under observation hantod nga usa ka adlaw niya na usa ka sakit kayo nga pong ang ako nadungog gikan sa doktor. Ang pagdeklarar niya nga di na mo balik pa ang akong mga pananaw. Katong paghanap sa akong mga mata, magpadayon ako nito. Hangtod nga moabot ang higayon nga ma-total blind ko, Papa Joe. Sa sinugdanan, wa dayon mo register sa akong sistema ang gipanulti sa doktor, diri ka nako. Pero diyang nakapauli nako sa mua ug bisan pa sa paghungit sa pagkaon, maglisod na gani ko. Dito pa lang, hinay-hinay nga ni-sink in ang kamatuoran. Pagkasunod buntag, alas 5:30 kato nakamata ko sa tingog sa akong alarm clock. Mao kato ang oras nga mumata ko para sa akong trabaho. Napugwat ko og dali-dali nga nibangon. Sa akong naandan, akong pagngon ang alarm clock. Pero pagbuka na ako, sa akong mga mata, wa na ko'y nakita. Doon ay mga gamay nga reflection sa light pero all in all, total blindness na ang ako ang sitwasyon niya itong buntaga. Naningkamot gyapon ko nga makaabot sa banyo. Nagkadasmag-dasmag ko og kapila na nga matumba. Usap ako nakaabot sa banyo. Gipangita ko ang handle sa control sa shower. Tuod man, successful ko diyang niagas ang tubig. Ang problema nako mao na sab ang pagpangita sa gibutangan sa shampoo ug sabon. Gipanghinol-hinol ko ang mga posibleng gibutangan niini. Hangtod nga nawakli nako ang samin nga nagbitay sa tubangan sa lababo. Nahug kini sa semento ug nikagay. Sugo sa akong instinct nga akong pamoniton ang mga bildo sa samin nga nangabuak para hipuson, pero ang ending nabati ko na lang ang paghapdos sa akong mga kamot ug nabatsyagan ako nga medyo init na ang liquid nga niagas sa mga samad sa akong kamot. Nihila ko, disyagit ko kusog. Jaime, nagunsa ka man? Ginoo ko, kanapan dugo sa imong kamot. Dali nga diribi, trapuhan ko ng mga dugo nga nasa imong kamot ug tambalan to ng mga samad nimo. Matod pa sa kong igagaw nga si Ronilo nga nakadungog di ay sa akong pagsyagit. Nganong wa man ko nimo tawag gagaw? Pangutana pa niya nako. Nganong manawag man ko nimo? Maligugug ko. Tubag ko pa. Wa na ko tuyua nga siya nga ako ang masinghagan. Init kay nga akong ulo niya itong higayuna. Nganong maligo ka man? Asam di ka kasayo ba? Asa ka malakaw? Pangutana pa ni Ronilo nako. Asa pa? Di mo trabaho? Isog ko pa nga tubag niya. Kibaw naman siguro ka nga imposible nang may tabo. Saan ang pagtrabaho nga usa na magkakabuta taon? Tungod sa iyang gisulti, nisinta ko sa kasuko tungod kay iyang ginaong nako nga butan ako. Wanay gamit sa katilingban. Ako siyang giaway, akong gihinginlan pero wagyo ko niya biyae. Hinoon siya pa nangitag pamaagi nga makauli mi sa probinsya. Mas maayo ko no dito sa balay sa akong papa kay doon ay mga kaparentihan nga makatanaw-tanaw nako. Human ko niya nahatod sa mua, nibalik na po siya sa syudad para kuhaon ang akong motor o niya iyang giparking sa among garahian. Pagkahuman, iyan akong gibiyaan. Diyang naginusara na lang ko, wako'y laing mabuhat kundi ang pagsigig higda sa sopa. Unya taod makatug, dayon makamata na sad. Pero di na magmatter kung adlaw ba or gabi Kay di na ako mahibawan tungod kay puros ngit-ngit na ang akong pananaw.
Unya niabot ang oras nga gibati ko og kagutom. Nibarug ko para mato sa kusina. Sa tanto na akong hiram-hiram sa akong magian, di na ako maihap ang mga butang nga ni Kagay, diyang ako madasmagan. Halos magdungan mi og katumba sa mga figurine nga ako ang mapatiran. O di ba kaha, mga gamit nga mawaklihan nako sa akong mga kamot. Nadugay, nakaabot gyud ko sa kusina. Pero murag doon ako'y nabantayan nga laing tao didto. Doon nasag ko'y natimhoan nga humot kaayo nga sudan. Disugod ko dayon sa paghiram-hiram sa butanganan og plato ug kutsara. Pero sa tantong warawara nako sa akong mga kamot, usa ka pamayhon ang akuang nasaghiran. Kisa ka? Ronilo, ikaw na? Matod ko pa, Papa Joe. Dili kang Ronilo nga tingog ang akong nadungog, kundi gikan sa usa ka babae. Jaime, ako kini, si mama nimo. Nadungog ko pang tubag ug bisag tagsar siya manawag nako pero nakailadyog ko. Siyang tingog. Mama? Kisang mama? Pagkaroon ingnon ko pa nga nangutanan niya. Wala day kakela sa akong tingog, Jaime. Di pauli day ko diri. Di na ibawaan nako ang imong kahimtang. Para matiman ka anak. Tupag pa niya. Di ba na naman kay laing pamilya sa Canada? Imong gibiyaan? Sarkastiko ko pa nga pangutanan niya. Pero imbis nga motubag si mama ni duol kini sa akong gibarugan o gikuha ang akong mga kamot, taon-taon niya kini nga gigunitan o niya nigakos nako. Dali kong giwakli ang iyang mga kamot ug ako siyang gitukmod. Wa na ko kakita og naunsa siya sa akong pagtukmod. Basta naglagot ko niya. Wa ko nalipay nga kalit lang siya nga nitunga kundi hindi na ko makakita sa iyang itsura. Bisan pa sa bati nga pagtatarko kang mama, padayon kini nga nagatiman nako. Gikan sa pag-andam sa akong mga kinahanglanon, labi na gyud sa akong pagligo, pag-ilis ug pagkaon. Usa kay gayon niadto, naglingkod ko sa ngilit nga parte sa akong katre. Nakapangutan ako sa Ginoo nganong nahitabo to nako. Dagan diya mas dautan pa nako, pero baskog man hinuon kayo. Wa gani bisan usa ka sakit sa ilahang lawas nga gipamati. Na-realize na ko ang kaimportante di ay sa mga mata. Sa unang nga higayon, sa una nga healthy pa ko, makita na ko nga gibaliwala lang na ko ang akong mga mata. Taken for granted lang. Basta nakakadiha, okay na. Pero karon nga wa na kini, diha kanimo, makita na nimo ang importansya niini. Makaingon ko nga mas maayo pa nga namatay na lang ko. Wa man gyapon ko'y mahimo. Feeling na ko, mura kong patayng buhi, Papa Joe. Ingon na niya ito nga akong ginahuna, dihang nadungog na ko nga niabli ang pultahan sa kong kwarto. Jaime, kumusta na ka? Nakaila pa ka nako? Tingog so sa kababay ang ako nadungog. Bugo man siguro ka? Saan mo na ako pagkailan ni mo nga buta naman ko? Di ko makakita oy. O si kinsa ka man, mas maayo pa, muhawa ka din sa akong kwarto. Pauli sa inyo, kundi ang kagikan. Singhag pa na ako sa babae. Sorry Jaime ha, I thought malipay kang nibisita ko nimo. Kalma pa nga tubag sa babae nga nitong igayuna na ilhan ko na kung si kinsa siya, bisag wa siya magpaila din ako. Tingog ni Eve ang ako nadungog. Sige na Eve, pauli ila sa inyo. Biyahin ako. Ayaw na pagbalik. Wa na ko'y pulos. Wa na ko'y mahimo sa akong kinabuhi Eve. Usan ako kainutil. Matod ko pa niya. Okay, mubi ako Jaime. Pero mao kinitiman ha. Pananaw mo lang ang nahanaw. Doon na kapahidag ang organs diha sa imong lawas nga nag-function. Labaw sa tanan, naginawa pa ka. Muna'y angay ni mo pasalamatan. Kalma lang gihapon ang tingog ni Eve, Papa Joe. Huwag mo lang ko nadunggan ang iyang mga tunog nga naganamanam na ug kalayo. Nagtuog ko nga di na magpatimaw og balik si Eve. Pero sayop ko. Tungod kay milabay ang duha ka adlaw nito nga nasab kini sa katubangan. Doon ako'y dala para nimo. Matod pa ni Eve diri nako. Unsam sad na. Pangutan ako pa niya. Painting materials, kompleto tanan, dunay canvas, palette, mga paintbrush, mga colors, ug uban pa. Tubag pa niya.
Sa tanaw nimo saom na ko pagpaint nga di man gani ko makita. Sa una gani nga wa pa ko mabuta, di man gani ko kumao mo drawing maski iro. Karon ni noon nga di ko makakita. Imo ko pa-drawingon. Insulto ko pa nga pangutanan niya. As I've said, follow your instinct, follow your heart, and make use of your remaining 4 other senses. Trust me, Jaime, you can do it. Pag-encourage pa ni Eve diri nako, Papa Joe. Diyan nakalakaw na si Eve. Akong gisuwayan ang iyang gisulti nako. So nang higayon, nangay kong tabang ni Mama. Ako siyang gisugo nga iplastar ang canvas o gipahimutan po ni Mama ang mga color palette o guban pa ang mga painting materials. Anak, suway ang abstract nga art painting. Nadungog ko pa nga suggestion ni Mama. So kaniya to kanunay lang ko nagatubang sa akong canvas. Sa guidance ni Mama o siyang pagdaig na ako nga nindot ko no ang outcome sa akong mga drawing. Inanay ko nga na-encourage. Pero maulagi na. Basin o gilug-ulugan lang sa ko ni Mama. Para lang yun ko ma-encourage. Wa ko nituon ni Mama. Kaya syempre, nanginahan ra ba yun ang mudaig ni mo. Pero diyang si Eve na mismo ang ningon nako, murag nakatuo ko, Papa Joe. You should make more, Jaime. Kaya bang abstract painting nga gikan sa imong heart ba? Something nga nagsulti kung unsa ka nga pagkatao. Ang imong feelings o imong pangandoy sa kinabuhi. Ingan na, suggestion pa ni Eve din ako. Na-inspire kay ko sa akong nadungog ni Eve. Ug tuod man, naghimo ko og masterpiece. Naghimo ko sa ka-painting nga nagsulti sa akong pagkatao. Sunod balik ni Eve, gipakita ko niya ang akong obra, Papa Joe. Unsa may masulti nimo sa akong new masterpiece? Pangutan ako pa kang Eve. Base ako na samtan, naghimo kang box, usa ka dakong box nga gitabunan pero ang tabon dunay gamay nga kang-a nga di silyado. Dunay gustong ipasabot nga ang gahimo ani pinaagi sa gamay nga kang-a. Doon siya nakitang kahayag, gamay nga paglaom, gamay nga damgo. Ihunong usag kadiyot si Eve, ug totoo pod ang kahilom sa palibot. Unya ni padayon na sab siya. Abli na kananda kong box, Jaime. Abli pag-usab ang imong kasing-kasing. Basin pa diay og makita nimo ang tao nga naghatag nimo og bili. Ang mga tao nga wa ni surrender pagpangita og o pagpakita og pagmahal diya nimo. Sama si mong inahan. Og ako sab, Jaime. Basin pa diay karon nga wa na kay panan-aw. Makita-an ako nimo. Grabe kalawom ang mga puong ni Eve, Papa Joe. Wa ko magdahom nga ingon di ay niadto kalantip ang iyang paguna-una. Nakapang hinuklog ko sa iyang gingon nga basin og makit-an nako o makit-an nako siya karon nga usa na ko kabuta. Dili ko inosente nga wa makasabot siyang gisulti. Sakto siya nga wa ko siya makit-i. Wa ko makita siyang beauty diyang di pa ko buta. Gibaliwala na ako siya. Bisan pa ako mismo nasayod siyang feelings diri nako. Yes, nakaibaw ko nga doon na siya pagbati nako. Sukad pa sa una pero wa na ko tagda kay busy ko sa laing butang nga sa akong pagtuo mao'y makalipay nako. Sa katapusan nalukmay ang akong kasing-kasing o gihiram ko ang iyang mga kamot o diyang akong nahikapan ako kining gihagkan. Daghang salamat kay Eva. So wa nimo pag-surrender nako. Bisan og gibaliwala ti ka sa una, dihang makita pa ko nimo pero wa gyud ka mausab nako. Bisan og buta nako karon, wa ka ma-discourage nako. Tungod kay dili mga mata ang gigamit nako sa pagtan-aw nako nimo, Jaime, kundi ang akong kasing-kasing. Kasing-kasing mismo ang nakita sa imong pagkatao nga di magmatter kung unsay apan nimo sa imong lawas. Tubag pa ni Eve, dungan siyang pagakus nako. And for the first time, gihagkan niya ang akong lips, Papa Joe. Wa ko magdahom nga maka-feel day ko kalipay. Abi na ko katapusan na sa akong kinabuhi pero dili pa man di ay. Sakto gyud ang panultihon nga samtang may kinabuhi pa, na ay pag-asa. Pila ka buwan ang nilabay ni graduate na si Eve sa iyang kurso nga medicine. Kuha siya duty sa hospital at siya magstay sa MUA. Gisabutan na pod namo
Ang iyahang giingon nga mag-exhibit ko nami og mga paintings. Nibalibad ko, kinahadlo ko nga way mamalit. Base nun niya og way ganahan, pero porsigido gyud si Eve. Di ko nuangay nga mo-give up dayon. Mao nga ako na lang siyang gituman. Siya na'y bahala na ako. Usa ka adlaw niya to, doon na siya giingon nga nakapasyak na sab nako. Pag-ilis kay mananaw tag sini. Matod pa niya nako. Ha? Saan mong pagtanaw og sini? Basi nakalimot ka nga buta ko. Tubag ko pa. Hay, kapila naman ti kaing naoy nga pananaw lang na nimo. Ano pa magay madunggan, remember? Matod pa ni Eve. Yes, Papa Joe. Di tungod kay butan ako. Di nako buhaton o di nako buhaton ang mga butang nga ako naandan kaniadto. Di kay kutob lang sa sini nga mananaw pud mig mga concert o guban pa nga mga events. Magkuyog min duha, nga mag-jogging, mag-picnic o guban pa. Gitudloan ko ni Eve nga mabalik sa normal ang ako kinabuhi o guwa man sa siya mapakyas. Usa lang gyud siguro, andi na ko mabuhat. Ang pag-drive sa akong big bike. Gisugo ko si Eve nga ipatawag nga huig-agaw nga si Ronilo. Kaming tulo, si Eve ni padung sa giparkingan sa akong motor. Gisugo ko si Ronilo nga pandaron ang akong motor ug tuod man pagkadungog yun nako sa andar sa akong Harley. Laing kalipay ang nanuot-suot sa akong kahiladman, Papa Joe. Nisuggest pa si Eve nga drivean ni Ronilo ang motor o niya ako moangka sa likod. Gibuhat ko ang gingon ni Eve. Nag-enjoy kay ko nga nagtuyok lami sa among nga silinganan. Human sa pipila ka minutos nga sakay-sakay nako sa akong motor, nibalik nami sa mua o giparking na ni Ronilo ang motor. Gaw, so may plano ni mo ani, imo ni ibaligya. Pangutan na pa ni Ronilo. Di ko na ibaligya akong motor gaw eh. Ako na nga iandam para sa akong anak. Tubag ko pa. Unsa man ako pagkaanak og di ko maminyo. Siyempre, pakaslan ako si Eve. Tuod man pila ka buwan na nilabay nagpakasalmi ni Eve. Ug wa madugay na buntis siya sa mong kamagwangan nga anak. Pero babae man, Papa Joe, di makadrive og Harley. O salay pasabot ani. Paghimo na sa glaing baby nga lalaki nga mo'y makagamit sa akong motor. After pila ka attempt nakaanak yun mi og lalaki og kaluha pag yun og happy kaming duha ni Eve. Sa pagkakaroon ang ako nabisihan, mauna lang yun ang ako ang paintings. Nga gi-display ni Eve siyang friend nga tag-iya og art gallery og kaluoy sa Ginoo. Doon naman say mamalit, Papa Joe. Usa lang yun ang ako napamatud-an nga dili day tungod kay butaka, wa na kay silbi ning kalibutana. Daghan pa kag mahimo, Papa Joe. Sa gikaingon na ni Eve nako. Sa una nga di tanan na ay mata makakita. All you need to do is find your strength. Ug di ka na lisod makaabot. Labi na kung doon mga tao nga andam mo tabang nimo. Andam, mutuboy nimo pataas. Dini na lang kutob ug daghang kay salamat, Papa Joe, sa pagbasa nimo sa akong kaagi o ginaot pa nga nalingaw ang imong mga suki nga tigpaminawan sa imuhang YouTube channel. Sa istorya sa kinabuhi nga gisuwat sa akong Paris karon. Kini mo magtatampo, Jaime.